Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para sa isang magandang kwento. Aabangan ko po yung mga comments nyo. Magre-reply po ako dyan. Umpisahan na po natin. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kwento ni Loida. Isang babaeng hindi marunong makontento sa biyayang mayroon siya. Yung simpleng paghanga lang na nararamdaman niya naging inggit. Nang hindi na niya makontrol ang nararamdamang yon, isa-isa niyang sinira hindi lang ang sariling buhay, kundi maging ang buhay ng mga taong wala namang ginawang masama sa kanya. Tignan natin kung hanggang saan ba kayang dalhin ng inggit ang isang tao. Ang swerte talaga nila Aling Amor, ano? Oo nga, tignan nyo naman, halos buwan-buwan may bagong gamit. Abay, sinong hindi maiinggit sa ganyan? Hindi kasi nakakalimot ang anak nila. Kahit na may sariling pamilya na yon, inuuna pa rin ang mga magulang niya. Iba talaga kapag pinalaki mong marunong tumanaw ng utang na loob ang anak, ano? Sayang lang hindi yan naubutan ni Cesar. Kaya nga, mahalaga rin na gabayan ng mga anak natin habang bata pa. Kapag napariwara, pati magulang, siguradong magdurusa. Oo, katulad na lang nung anak nila, Loida, ano? Hindi ba, simula nung nakulong yung panganay nila, para bang sunod-sunod na malas nang kumakapit sa pamilya nila? Tama ka, pero hinay-hinay sa pagsasalita ha. Baka marinig tayo ni Loida. Alam nyo naman yun, sensitive pa naman. Oo nga, sige. Nako, mauna na rin ako sa inyo ha. May gagawin pa pala ako. Nagkatinginan ng tatlong magkakapitbahay bago sila naghiwa-hiwalay. Hindi nila alam may isang pares na ng matang matagal na nakamasid mula sa kabilang bahay. Maaga pa lang noon, habang abala ang karamihan, nakasilip naman si Loida sa siwang ng kortina niya. Halos hindi siya kumukurap. Huminto kasi ang isang delivery truck sa tapat ng bahay nila Aling Amor. Isa-isang ibinaba ng mga delivery man ang isang napakagandang wooden sala set. Tahimik na nakatingin lang sila Aling Amor. Kitang-kita ang saya sa mukha ng matanda. Dahan-dahang hinaplos ni Aling Amor ang armrest ng upuan. Hindi talaga siya makapaniwala. Nako, Eliana, napakaganda naman nito. Ang dami na nating gamit. Kilala nyo naman si Kuya Darius, Nay. Kapag may gusto siyang ibigay, hindi nyo na mapipigilan yon. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang maging komportable kayo habang tumatanda. Nakakahiya na nga minsan, anak. May sarili na siyang pamilya. Pero kita mo, binibigyan niya pa rin tayo. Minsan nga inuuna pa. Hayaan niyo na lang si Kuya, Nay. Regalo niya yan dahil mahal niya kayo. Tsaka alam niyo naman yun Kilala niyo naman. Pero hindi naman na sana kailangan ito. May mga upuan pa naman tayo. Sige, sabihin nyo yan sa kanya. Magdadrama na naman yun. Sasabihin niya, hindi niya na nga nagawa to bago nawala si tatay. Tapos ngayon, kukontrahin nyo pa. Kilalang kilala mo na talaga ang kuya mo, ano? Ang sakin lang naman nakakahiya na rin. Baka kung ano pang masabi sa akin nung asawa niya. Hindi nyo naman hinihingi ang lahat ng yan sa kanya. Kusa naman niyang dumadating dito. Katulad nung cabinet, hindi na nga natin alam kung saan pa ilalagay yun. Bigla-bigla na lang may dinideliver. Oo nga anak, pero syempre sobra-sobra naman ang ibinibigay ni Darius sa atin. Pinag-aaral ka pa niya, sapat na sana yun. Nay, hindi naman siguro magbibigay si kuya kung hindi rin sobra-sobra ang meron siya ngayon. Alam niyo naman yun, hindi talaga madamot. Nagkatawanan ng mag-ina habang nag-uusap. Samantala, sa likod ng kortina, unti-unting humigpit ang pagkakahawak ni Loida sa tela. Hindi niya maalis ang tingin sa bagong salaset ng kumari niya. Pakiramdam niya, bawat ngiti ng matanda ay parang pang-aasar sa kanya. Ilang sandali din siyang natahimik. Pagkatapos ay napatingin siya sa sarili niyang sala.
Maayos pa naman ang lahat, pero sa paningin ni Loida, napakaluma na ng mga yon. Napabuntong hininga siya, napalitan ng matinding pagnanasa ang tingin niya. Naiinis siyang tumalikod noon. Bagong salaset na naman? Hindi ba sila nauubusan ng perang pambili? Lahat na lang ng gusto nila nakukuha nila. Halos buwan-buwan na lang may bagong gamit. Hindi pwedeng lagi na lang silang nauuna. Hindi ako magpapatalo, Aber. Kung anong meron sila dapat meron din ako. Mas maganda pa nga kung kakayanin ko. Ano na naman ba yung binubulong mo dyan? Tsaka, kanina ka pa nakatayo dyan Ay, wala. Huwag ka na nga makialam. Loida, tigilan mo na yung kakatingin mo sa buhay ng iba. Hindi naman natin kailangan lahat ng meron sila. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi hindi naman ikaw ang nakakaramdam ng hiya. Tingnan mo nga ang buhay natin. Luma ng mga gamit. Samantalang sila, ayan, palit ng palit. Ano naman kung luma na? Maayos pa naman ang lahat ng gamit natin. Hindi mo kasi naiintindihan, Rodelio. Ayokong tignan tayo ng mga tao na napag-iiwanan na ang buhay natin. Aba, kung kailangan nating umangat, gawin natin. Loida, ang dapat nating isipin ay kung paano tayo makakaahon sa hirap. Hindi kung paano sasabayan ang buhay nila. Bahala ka. Huwag ka na lang makialam, mas mabuti pa. Habang nag-aasikaso sa bahay, hindi mapigilan ni Loida na hindi sumilip sa bintana. Para siyang CCTV na nakaabang sa anong gagawin ng kapitbahay niya. Hindi siya mapakali. Para bang wala sa paglilinis ng bahay ang isip niya. Nakakainis naman kasi. Bakit ba sila nakakabili ng mga ganon? Nananadya ba talaga sila na manginggit? Mga buwisit! Sino ba yung kaaway mo, Nandyan ka pa rin? Umalis ka na nga lang at magtrabaho para naman may maibili tayo dito sa bahay. Yan ba talaga ang iniisip mo? Kita mong sapat lang sa pang-araw-araw natin ang kinikita ko. Basta! Magpasalamat ka na lang kung anong meron tayo. Hindi yung kung ano ang hinahangad mo. Okay na yung nakakaraos tayo sa araw-araw. Palibhasa, wala kang alam. Sige na nga, umalis ka na. Ay nako, ewan ko sa'yo. Umalis ka na lang kasi. Isipin mo yung mga sinabi ko sa'yo. Kung gusto mo, magtrabaho ka rin para makabili ka ng mga gusto mo. Aba, kung hindi lang ako naputulan ng isang paa, bakit hindi ako magtatrabaho? Kasalanan nyo rin naman yang mag-ina. Abat, hoy, asawa mo ko, ha? Wala naman akong sinabing hindi. Pero dahil dyan sa mga kagustuhan nyo, nakulong ang anak mo. Hindi na nakapagsalita pa noon si Aling Loida. Dahil totoo naman, nilabasan niya ng motor ang anak niya kahit hindi pa naman ito marunong magmaneho. Dahilan para makabangga ito ng bata. Sa pangyayaring yon, hindi pumayag na magpaareglo ang magulang ng biktima. Kaya naman nakulong ang anak niya. Ay nako, naaalala ko na naman ang araw na yon. Leche kasing motor na yan. Pero kasiyahan naman kasi yun ng anak ko. Oo, motor na hanggang ngayon binabayaran ko pa kahit sira-sira na. Abat, hindi ka pa rin umaalis, ha? Alam kong may sasabihin ka pa kaya nandito pa ako. Pambihira ka talaga. Ang aga-aga pinapainit mong ulo ko. Hindi ko pinapainit yan. Sadyang mainitin lang talaga ang ulo mo, lalo na kapag nakukontra ka. Bahala ka nga. Marami pa akong gagawin. Baguhin mo na rin yung pag-iisip mo, Loida. Alam kong naiinggit ka na naman dyan sa kumari mo. Alam mo, ikaw, mas mainam na umalis ka na lang, ano? Baka yung mukha mo pang mabago ko dahil sa sobrang buwisit ko sa'yo. Sige na, umalis ka na. Hindi nakatulog si Loida ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang bagong salaset ng kumari niya.
Sa bawat pagpikit niya, yon ang nakikita niya. Para bang naririnig niya pa ang tawanan ng mag-ina habang pinagmamasdan ng regalo sa kanila. Ay nako, bakit sila lang? Bakit sila lang ang may ganyang buhay? Napaka-unfair. Naririnig kita. Ayan ka na naman. Sumasabad ka na naman sa kung anong sinasabi ko. Alam mo, wag mo nang hangarin yung mga bagay na hindi mo naman nakakailanganin. Kailangan ko yon. Kita mo yung mga gamit natin? Halos na paglulumaan na. Ano pang halaga ng mga yan, ha? Sige nga, sabihin mo sa akin. Alam mo, kahit luma na ang mga yan, hanggat gumagana pa, may halaga pa rin ang mga yan. Iba ba ang paningin mo? Pagmasdan mo nga ng mabuti ang mga gamit na yan. Kita mo, ang luluma na. Ay, alam ko. Pero lahat naman yan ayos pa. Yun ang mahalaga. Mahalin mo na lang kung anong naibibigay sa'yo, kung anong meron ka. Iba pa rin yung bago, yung mas modern, mas madaling gamitin. Wala nga tayong ganon. Ito lang ang buhay natin. Dapat matuto kang mahalin ang estado ng buhay na meron ka. Ayoko nang makipagtalo pa sa'yo. Iba rin naman ang pananaw mo sa pananaw ko. Hindi tayo magkakaintindihan. Ikaw lang kasi ang sarado ang isip. Mas gusto mong tignan kung ano ang meron ng iba kaysa sa kung ano naman ang meron ka. Para kang bata na hindi marunong makontento. Kinabukasan, huminto ang isang delivery truck sa harap ng bahay nila Loida. Napatingin ang mga kapitbahay. Isa-isang binaba ng mga delivery man ang halos kaparehong wooden salaset nila Aling Amor. Ngumiti si Loida noon. Pakiramdam niya, nanalo siya. Sakto namang dumating si Rodelio mula sa trabaho. Pagbaba pa lang niya sa bisikleta, natigilan na siya. Napakunot ang noo at nagtataka. Loida, ano na naman ba to? Bulag ka ba? Nakikita mo namang salaset, hindi ba? Nakikita ko namang salaset. Ang pinagtataka ko, saan ka kumuha ng pambayad mo rito? Humiram muna ako sa ate ko. Humiram? Halos hindi na nga tayo makabayad sa mga dati nating utang. Nakuha mo pang humiram? Bakit ka ba nangungontra, ha? May utang pa tayo sa tindahan, sa lending, pati nga sa kuryente hindi pa rin tayo nakakabayad. Isipin mo naman kung sinong magbabayad ng mga yan. Mababayaran din naman yan, kaya ano bang ipinuputok ng butsi mo? Sabihin mo nga sa akin, kailan natin mababayaran yan ha? Di kapag may pera na. Pambihira ka talaga. Ako lang ang nagtatrabaho para sa pamilya natin. Gusto mo bang makuba na ako sa pagtatrabaho para lang mabayaran ng mga gamit na hindi naman na kailangan? Ha? Sige nga! Kung pwede, bakit hindi? Buwisit ka talaga. Ipinapasa mo na sa akin ang lahat ng hirap. Hindi sumagot si Loida noon. Sa halip, hinaplos lang niya ang makinis na kahoy. Ngumiti pa siya, kaya lalong nainis si Rodelio. Bukod kasi sa hindi na niya mapagsabihan ng asawa, siya pa ang papasan ng lahat. Dahil siya lang ang may trabaho, sa sweldo niya lang nakasalalay ang lahat ng gastusin nila. May utang pa silang binabayaran. Nakikinig ka ba sa akin, Loida? Ano ba, Rodelio? Hindi mo ba iniisip ang mga problema natin? Puro problema na lang talagang idinudulot mo sa buhay na to. Ano bang gusto mong gawin ko? Naisip mo ba kung magugutom tayo? Habang buhay tayong mabaon sa utang? Kung kaya nila, abay kaya rin natin. Hindi mo ba naiintindihan? May anak silang nagtatrabaho sa ibang bansa. Tayo, wala. Ang anak natin, nakakulong. Ako lang ang naghahanap buhay. Tapos dagdag ka pa ng dagdag ng problema. So, ano? Kasalanan ko pa ngayon. Ako pang sinisisi mo. Oo, ikaw lang naman ang gumagawa ng problema sa buhay natin. Hindi mo iniisip yung kaibahan ng pamumuhay natin sa iba. Ano, gusto mo lang na magyabang? Kinakausap kita, Loida.
Tumalikod na lang si Lloyda noon. Wala man lang siyang sinabi. Mas inuna pa niyang punasan ng bagong salaset kaysa sagutin ng asawa. Napailing na lang si Rodelio at pumasok na sa loob ng bahay. Tapos malakas niyang isinara ang pinto. Lumipas ang ilang araw, hindi na mapigilan ni Lloyda yung sarili niya. Sa tuwing may bagong gamit na dumadating kina Aling Amor, parang may kung anong nag-aalab sa dibdib niya. Hindi na yon simpleng inggit lang, isa na yung obsession. Pakiramdam niya, hindi siya pwedeng malamangan ng kahit sino sa paligid niya. Pasikat talaga ang matandang to, nakakainis. Lagi-lagi na lang. Gusto niya talaga na napag-uusapan siya ng lahat. Gusto niya agaw atensyon siya. Ay, nakakabwisit. Ayan, naririnig ko na naman ang tawa niya. Akala mo naman talaga. Ay nako, hintayin niya lang talaga. Lahat ng meron siya, magkakaroon din ako. Sisiguraduhin ko yon. Isang hapon, habang nagwawalis si Lloyda sa harap ng bahay niya, huminto na naman ang isang delivery truck sa tapat ni Aling Amor. Dahan-dahang ibinaba ng mga delivery man ang isang napakalaking flat screen TV. Napangiti nun si Aling Amor nang makita yon. Nako, ano na naman ba ito? Mahilig ka raw kasi sa mga teleserye, Nay. Kaya ayan, binilhan ka na ni Kuya ng TV. Gusto niyang mas malinaw mo raw mapapanood yung mga sinusubaybayan mo. Talaga namang spoiled na spoiled ako sa kuya mo. Oo, Nay. Tsaka, hindi lang to basta TV, ha? Ang laki-laki niyan, para kang nakasini dyan. Ay, oo anak. Alam mo ba, noong araw, mahilig kami ng tatay mo na manood ng sine noon. Kung nandito lang sana si tatay, panigurado ko magpupuyat kayo sa kakanood para bang babalik kayo sa dati nyo, yung nagliligawan pa kayo. Ano ka bang bata ka? Kung ano-anong sinasabi mo? Si nanay, kinikilig. Ay nako, sige na nga. Sumunod ka na doon. Sumunod ka na sa kanila. At ikaw ang mas nakakaalam sa mga ganyan kung ano ang mga pipindutin. Oo na, sige na po. Pero kinikilig ka talaga, no? Ay nako, ikaw talaga. Si nanay. Nakatingin lang si Lloyda noon. Pero halos mabali na ang leeg niya. Para bang hindi na niya naririnig ang paligid. Nakatuon ang buong isip at atensyon niya sa nakikita. Ilang sandali pa, kinuha niya ang walis. Isang bagay lang ang umiikot sa isip niya noon. Magkakaroon din ako niyan. Mas maganda pa dyan. Sisiguraduhin ko yon. Lloyda, aalis na ako. Sinabi ko naman sa'yo ngayon, hindi ba? May gagawin kami ngayong gabi. No, sige. Pagbutihin mo sa trabaho mo, ha, Rodelio? Oh, nakatingin ka na naman sa kanila. Mamaya niyan iba na naman ang gawin mo. Ano ka ba? Umalis ka na at baka mahuli ka. Pwedeng tumingin, pero bawal mainggit ha. Maawa ka naman sa akin, Lloyda. Ang dami mo pang sinasabi. Sige na, umalis ka na. Pinapaalalahanan lang kita. Oo na, sige na. Sige na, umalis ka na kasi. Sige, aasahan ko yan. Sinasabi ko sa'yo ha. Para namang, ay, sige na. Kinabukasan, muling nagkagulo sa tapat ng bahay nila Lloyda. May isa na namang delivery truck ang dumating. Halos lahat ng kapitbahay niya ay napasilip. Naging ugali na talaga ni Lloyda ang bumili ng kung ano ang meron ng kabilang bahay. Ibinaba ng mga delivery man ang isang malaking TV. Nakangiti si Lloyda noon habang pinagmamasdan yon. Ayaw na ayaw niya talagang magpahuli. Naku, ayan na. Ang ganda-ganda. Mas maganda na ngayon na manood. Ay, mas makikita ko na ng maayos ang mga iniidolo kong artista. Lloyda, aba, sigurado akong mahal yan, ano? Abay, syempre naman, no? Hindi ito basta-basta at hindi ito nabibili lang dyan sa may tabi-tabi. May pinaparinggan ka yata. Ha?
Wala naman. Pero kung natatamaan ka sa mga sinasabi ko, ikaw na ang may problema doon, kumare. Pero saan mo naman ba ilalagay yan dyan sa bahay nyo? Basta, may mapaglalagyan yan. Sa dingding. Pwede naman eh. Oo. Ganyan na nga yung makabago ngayon. Parang yung sa amin lang. Sa dingding din nakalagay. Ikinumpara mo pa yung TV ko sa TV mo. Di hamak naman na mas maganda ito, no? Kita mo, maganda, hindi ba? Oo, maganda. Makakanood ka na ng maayos riyan. Para namang hindi ako nakakanood ng maayos sa may TV namin. Wala naman akong sinabing ganon. Maganda ang trabaho ng asawa ko ngayon. Kaya wag mo kaming minamaliit, ha? Wala naman akong sinabing ganon. Palibhasa kasi umaasa ka lang dun sa anak mong nasa abroad. Tama na yan, Loida. Wala namang kompetisyon dito. Magkakapit bahay tayo at halos magkukumari na nga eh. Kaya huwag ka nang makipagtalo pa dyan kay Amor. Sige na, Amor. Ikaw rin, magpakumbaba ka na. Pagsapit ng gabi, natigilan si Rodelio sa gitna ng sala nila. Nanlalaki ang mata niyang tumingin sa malaking TV. Tahimik namang nanunood si Loida at ni hindi man lang nilingon ng asawa niya. Ilang segundo itong natulala. Pagkatapos, malalim siyang napabuntong hininga. Lumapit si Rodelio sa asawa, pero tuloy lang sa panunood ng babae. Loida, saan mo na naman kinuha to? Ano? Kinakausap kita. Bakit mo ba inalis ang saksak? Masisira to kung basta-basta mo nilang tinatanggal ang saksak nang hindi pinapatay sa remote. Tinatanong kita, saan mo kinuha to? Anong kinuha? Walang napupulot ng ganito kaganda, no? Hinulugan ko yan. Kumuha ko dun sa may mismong bilihan. Hulugan na naman? Oo, ano pa ba? Bakit ka pa kumuha ng ganito? Dahil gusto ko. Bakit? Gusto mo lang? Alam mo bang halos hindi na nga tayo makabayad sa mga utang natin, tapos TV pa ang inuuna mo? Ano bang masama dyan? Panigurado ko, pati ikaw naman ay mag-i-enjoy din sa panunood. Lalo na kapag may boxing o kaya basketball. Hindi ba yun ang madalas niyong pinag-uusapan ng mga kumpare mo? Hindi mo ba talaga nakikita ang sitwasyon natin? Araw-araw akong nagpapakahirap, pero ikaw, basta may maisipan kang bilhin, bibilihin mo. Kung mas malaki lang naman sana ang kinikita mo, hindi tayo ganito. Hindi tayo magtatalo at makakabili sana ako ng malaya. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Kung kaya mong buhayin tayo ng mas maayos, hindi na sana ako naiinggit pa sa iba. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi kita pinakasalan para makipagpaligsahan ka sa ibang tao. Pinakasalan kita para bumuo tayo ng pamilya. Pero ano? Gumagawa ka ng sariling kompetisyon sa buhay ng iba. Ano bang sinasabi mo dyan, Rodelio? Hindi pa huli ang lahat, Loida. Pwede pa nating isauli ang TV. Pwede pa nating ayusin ang buhay natin. Hindi. Hindi ko isosoli ang TV na to, no? Aba, nakakahiya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi ka na nakikinig sa akin. Dahil ayokong nalalamangan tayo ng iba. Intindihin mo rin naman ako. Napapikit na lang si Rodelio noon. Pakiramdam niya, hindi na ang asawa niya ang kaharap niya, kundi isang taong nilamon na ng inggit. Tahimik siyang tumalikod, pumasok sa kwarto at marahang isinara ang pinto. Hindi na siya nakipagtalo pa. Kinabukasan, nagkukumpulan na ang ilang mga kapitbahay sa labas. Narinig kasi nila ang pagtatalo ng mag-asawa kagabi. Kawawa naman si Rodelio, ano? Ay, rinig na rinig ko yung pagtatalo nila. Kayod siya ng kayod. Tapos yung asawa niya, puro utang naman ang inaatupag.
Hindi na talaga nakontento yang si Loida. Gustong-gustong makipagsabayan, wala namang pagkukunan. Abay, sinabi mo pa. Napakahirap ng buhay ngayon. Dapat inuuna yung talagang kailangan lang. Pwede namang bumili ng mga gamit na iba, kagaya ni Amor. Bukod sa may panggastos anak niyang bumibili ng mga gamit nila. Wala siyang ibang iniintindi. Tama ka. At pwede naman natin siyang kainggitan sa magandang paraan. Oo, kaysa ipilit mo na bumili ng mga gamit, wala ka namang pambili talaga. Ayun na nga, kaya nagtataka ako dyan kay Loida. Kita mo, kapag may bagong dumating kila Amor at mayroon din dadating kay Loida, sigurado akong nakikipagkompetensya na siya. Hoy! Kulang pa yung lakas ng boses nyo. Hindi pa masyadong naririnig Chismisan kayo ng chismisan dyan. At tupagin nyo kung paano nyo iaangat ang buhay nyo. Mga inggiterang to, may masabi lang kayo Sa isip ni Loida, mali ang lahat ng sinasabi ng mga kapitbahay nila. Taliwas na taliwas yon sa kung anong naiisip niya. Kinagabihan, nakaupo siya sa may sala. Nakabukas ang malaking TV, pero hindi naman doon nakatuon ang atensyon niya. Nakatingin lang siya sa kawalan. Patong-patong na kasi ang utang nila. Ay, lecheng buhay to. Bakit ba ganito? Meron naman akong sala set at TV, pero ganito naman ang nangyayari sa amin. Hoy, Rodelio, ano? Bahala ka, hindi ka rin naman nakikinig sa akin. Aba, huwag kang ang ganyan. Anong gusto mong gawin ko? Magsaya? Araw-araw na lang may naniningil sa atin. Ano, gusto mo kausapin ko sila ng masaya? Nababayaran naman natin sila, hindi ba? Nababayaran nga, pero wala na tayong makain. Ikaw naman. Ganyan naman talaga, hindi ba? Magtitiis tayo sa hirap at ginhawa. Kapag ganyan lagi, mawawalan na tayo ng pambili ng bigas. Wala na tayong magagamit. Sa tingin mo ba, pauutangin pa nila tayo? Hindi na nga natin mabayaran yung ibang utang natin dahil dyan sa mga kinuha mo. Hanggat nababayaran naman yon, okay lang ang lahat. Wala namang problema kung bagoong at mantika lang ang kakainin natin. Sanay naman tayong mag-ulam ng ganon. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang gusto kong sabihin? Dapat nga, kung ikaw ang umutang, ikaw rin dapat ang magbayad. Aba, saan nga ako kukuha ng ibabayad ko? Nakita mo naman kung anong sitwasyon ko, hindi ba? Ayun na nga. Wala ka na ngang sariling pera, kaya umayos ka naman sana. Ikaw ang mali sa lahat ng to. Anong ako? Hoy, para sabihin ko sa'yo ha, ginagawa ko lang ang lahat ng to para maging maayos ang buhay natin. Maayos naman ang buhay natin kahit wala ang mga gamit na yan. Alam mo, dyan sa mga yan tayo mas maghihirap. Mababaon tayo ng mababaon sa utang. Yun ang isipin mo. Pero sa halip na akuin ang pagkakamali, ibang tao ang sinisi ni Loida. Hindi niya tinignan ang sarili niyang pagkakamali. Sa halip, mas minasama niya pa ang nangyayari sa kumari niya. Hanggang sa may ideya ng nabuo sa isip niya, dahilan para unti-unti siyang mapangiti. Ngiti na walang halong galit, kundi ngiti ng may binabalak. Kasalanan talaga to ni Amor. Kung hindi sila nagpapakita ng mga bagong gamit, hindi sana ako maiinggit. Kung hindi umaangat ang buhay nila, hindi kami magkakaganito. Kapag nawala ang lahat ng meron sila, wala na akong kakainggitan. Tama, dapat mawala ang lahat sa kanila. Ano na naman ba yung ibinubulong mo dyan? Wala ka na ron. Sinisisi mo ko, hindi ba? Bakit hindi ang kapitbahay natin ang sisihin mo? Ano? Bakit ko naman sila sisisihin? Wala naman silang ibang ginagawa sa atin. Anong wala? Sila ang dahilan ng lahat. Mayayabang sila. Ano bang sinasabi mo?
Si Darius ang bumibili ng lahat ng yun. Hindi nga yun alam ni Amor. Ay, kita mo naman, hindi ba? Wala siyang kaalam-alam. Kusa na lang dumadating ang mga binibili sa kanya ng anak niya. Imposible namang hindi niya yon alam. Kunwari lang yang si Amor. Pero ang totoo, hingi siya ng hingi dun sa anak niya para may maiyabang siya. Para masabi na nagbabago na ang buhay niya. Bakit ka ba ganyan, ha, Loida? Bakit? Mali ba ako ron? Kilalang kilala ko na yang kumari ko na yan. Nasa loob ang kulo niyan. Kaya siya ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Siya ang nagpunta sa atin sa sitwasyong ito. Yun ang tatandaan mo. Ay, nako. Manahimik ka na nga lang. Baka mamaya marinig ka pa nila. Nakakahiya. Gumawa na lang tayo ng paraan kung paano tayo makakabayad sa mga utang natin. Ay nako, hindi tayo makakabayad hanggat nandyan sila. Hanggat may nakikita tayo. Ikaw lang naman ang naiinggit sa kanila. Basta. Ay, nako. Pambihira ka talaga. Sige na. Magpahinga ka na. Huwag kang gagawa ng gulo, ha. Hinaan mo rin yung boses mo. Kapag yan nakarating sa kanila, baka tayo pang mapahamak. Hindi ako natatakot sa kanila. Tumayo si Loida noon at kumuha ng bag. Isang tao lang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ang babaeng kinakatakutan ng isang barangay. Usap-usapan kasi na marunong itong mambarang. Hindi naniniwala si Loida sa mga ganong bagay. Pero ngayong nilamon na siya ng inggit. Handa na siyang gawin ng kahit ano, kahit pa anong kapalit nun. Binuksan niya ang pinto. Dahilan para mapatingin sa kanya si Rodelio. Saan ka naman pupunta? Kay ate, may sasabihin lang ako. Gabi na. Hindi ba pwedeng ipagpabukas mo na yan? Hindi, importante to. Huwag kang manghihiram ulit, ah. Baon na tayo sa mga bayarin. Yun na lang ba talagang tingin mo sa akin, ha? Sa mga ginagawa mo nitong mga nagdaang araw, oo, yun talagang magiging tingin ko sa'yo. Pwes, para sabihin ko sa'yo, hindi yun ang pakay ko kaya ako pupunta ron. Eh ano pala? Basta, bakit ba ang dami mong tanong, ha? Pinagsasabihan lang naman kita. Hindi na ako bata para papagsabihan mo. Pwede ko nang gawin kung anong gusto ko. Pero isipin mo rin naman sana tayong dalawa ang buhay natin. Oo na, sige. Nagsinungaling pa si Loida sa asawa. Kahit madilim na noon, naglakad siya papunta sa bahay ng matanda. Ang hindi niya alam na sa bawat hakbang niya palayo, mas lalo niyang inilalapit ang sarili niya sa kapahamakang hindi niya matatakasan. Habang papalapit siya sa bahay ng matandang babae, lalo namang bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may kung anong kumukontra sa isip niya, pero sarado yon at iisa lang ang desisyong gusto niyang mangyari. Huminga siya ng malalim bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Hindi. Wala nang dahilan para umatras pa ako. Kasalanan nila ang lahat. Sila ang nag-udyok para makaramdam ako ng iba. Kailangan mawala ang lahat ng meron sila. Doon lang ako magiging mapanatag kapag pareho na kaming walang-wala o kapag hindi na sila mas angat sa akin. Nang makarating siya sa bahay ng matanda, naabutan niya itong nakaupo sa isang upuan. May dinidikdik itong mga tuyong dahon sa isang batong dikdikan. Nakalipas lang ang ilang segundo, inangat nito ang tingin. Matalim ang mga mata nito nang magtama ang tingin nila ni Loida. Dahilan para mapalunok siya. Pero wala ang salitang pagdadalawang isip sa ginang. Matagal siyang tinitigan ng matanda bago ito ngumiti at nagsalita. Anong kailangan mo? May gusto sana akong magdusa, kaya ako narito at alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin.
Sino bang tinatukoy mo? Ang kapitbahay ko. Sa katunayan nga kumari ko yon. Bakit mo ba siya ipapabarang? Dahil sa kanila, wala na akong katahimikan sa buhay. Ayokong nakikita na masaya sila habang ako naghihirap. Abay, paangat ng paangat ang buhay nila, samantalang ako pababa naman ng pababa. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Oo naman, pupunta ba ako rito kung hindi ako sigurado? Malamang sigurado na ako. Kapag sinimulan na natin ito, wala nang bawian. Paalala lang din, Iha. Hindi lang sila ang maaaring magdusa, kundi pati ikaw. Handa naman ako sa lahat. Basta, ang gusto ko lang, mawala ang lahat ng meron sila. Yun lang, yung pare-pareho kaming walang-wala, yung pantay-pantay lang kami. Galit at inggit ang nararamdaman ko sa enerhiya mo. Pero sige, mayroon ka bang gamit nila riyan o pangalan ng nais mong pagbayarin? Ay, meron. Handa ako syempre, sandali lang eto. Binuksan ni Loida ang bag. May inilabas siyang isang pares ng lumang tsinelas. Kay Aling Amor yon. Matagal na niyang ninakaw yon sa may labas ng bahay ng matanda. Kinuha naman yon ng babae. Ipinikit nito ang mga mata at mahina itong bumulong habang nakadikit ang bibig sa tsinelas. Tapos kumuha ito ng itim na sinulid. Maingat nitong itinali ang tsinelas sa isang maliit na manika na gawa sa tela. Tsaka binuksan nito ang isang lumang kahon. May dalawang maliit na bote sa loob nun. Ang isa ay may maitim na likido. Ang isa naman ay may puting pulbos. Pinaghalo nito ang dalawa. Matapos yon, inabot niya kay Loida. Ikalat mo ito sa mga daraanan nila. Kapag naapakan nila yan, magsisimula na ang paghihirap. Pero tandaan mo, lahat ng masamang ginagawa ng tao, paniguradong may kapalit. Sigurado ka ba talagang effective to, ha? Baka ako naman pinaglololoko mo lang. Hindi ako magbibigay ng mga bagay na walang silbi. Kapag nagsimula na ang barang, mahihirapan na silang makabawi. Mabuti naman. Matitikman din nila ang hirap na pinatikim nila sa akin. Alam mo, ang hirap kaya nung araw-araw akong naiinggit na nakatanaw lang sa may bintana ko. Pero tandaan mo, lahat ng masamang ginagawa ng tao, may kapalit. Ano? Sinabi mo na yan kanina sa akin. Sinasabi mo ba ngayon na makakarma ako dahil dito? Hindi naman sa ganon. Nagpapaalala lang ako sa'yo. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan na karma-karma. Ang gusto ko lang, mawala ang lahat ng ipinagmamalaki nila. Yun lang. Marami na akong nakitang katulad mo. Kaya nga pinapaalalahanan kita ngayon pa lang. Oo na, sige na. Sige na. Manguuna na ako sa'yo. Hindi na nakinig pa si Loida sa matanda. Mahigpit niyang hinawakan ng bote, tsaka siya lumabas ng bahay. Napangiti siya ng todo. Akala niya noon malapit nang matapos ang problema niya. Pero ang hindi niya alam, doon pa lang ito nagsisimula. Madaling araw na nang makabalik si Loida. Tahimik siyang lumapit sa tapat ng bahay ni na Aling Amor. Sinigurado niyang walang makakakita. Bago niya ibinuhos ang laman ng bote sa daanang laging nilalakaran nila Aling Amor. Pagkatapos, mabilis siyang umuwi. Ang tagal mo naman yata. Oh, bakit naghintay ka pa? Sana natulog ka na lang. Marunong naman akong umuwi. Hindi naman ako naghintay. Nagising lang ako dahil sa lakas ng pagbukas mo ng pinto. Oo na, sige na. Matutulog ako sandali. Sana lang.
Wala kang ginawang kakaiba. Wala nga. Ano bang sinasabi mo? Kung may gagawin man ako, sigurado namang malalaman mo. Hindi ko na nga alam kung paniniwalaan pa ba kita. Pag-aawayan na naman ba natin yan, ha? Alam kong nakakasawa na yung lagi tayong nagtatalo. Kaya naman umayos ka na. Nakikiusap ako sa'yo, Loida. Maayos naman ako. Ikaw lang naman itong laging nagdududa sa akin. Dahil nakakaduda ka naman talaga. O kita mo, nagpapaliwanag ako ganyan ang sinasabi mo. Lagi mo na lang akong kinukontra. Kinabukasan, paglabas ni Aling Amor para magwalis, napahinto siya. Mabilis siyang napahawak sa may likod. Agad namang napalingon si Eliana at lumapit sa ina. Nag-aalala siya rito. Hindi naman kasi talaga sakitin na tao si Aling Amor. Pwera na lang talaga kung malala. Kaya kapag ganitong dumadaing, siguradong may hindi magandang nangyayari. Mayroon siyang nararamdamang iba. Aray ko! Ano ba yon? Nay, bakit ho? Anong nangyari sa'yo? Bigla kong nanghina, anak. Para kasing may kumirot dito sa may likuran ko. Baka naman ho, napagod lang kayo kahapon, Nay. Ayaw nyo kasing magpabawal sa akin sa paglilipat nyo ng mga halaman. Siguro nga, anak. Yun ang dahilan. Kapag lagi kayong ganyan at hindi kayo nakikinig sa akin, mauulit at mauulit yan. Oo na, sige na. Susunod na ako. Kung hindi pa kayo makakaramdam ng ganyan, hindi nyo pa ako susundin. Palibhasa kasi si kuya lang ang sinusunod nyo. Ano ka ba naman? Tigilan mo na nga ako at kung saan pa aabot ang usapan natin ito. O kita nyo na, ganyan na ganyan kayo kapag pinagsasabihan. Magpahinga na ho muna kayo. Oo, sige, sandali lang. Tatapusin ko lang ito. Sinabi na hong magpahinga na. Wala nang sandali-sandali pa. Halina ho kayo. Pagsapit ng tanghali, pati si Eliana nanghihina na rin. Nanginginig ang mga kamay habang naghahain ng pagkain. Akala nila trangkaso lang yon. Pero lumipas ang 3 araw, sa halip na gumaling, lalo pa silang nanghina. Halos hindi na makatayo si Aling Amor. Unti-unti ring lumalaki ang tiyan niya, pero ang buong katawan niya lalo namang pumapayat. Samantala, lagi namang nahihilo si Eliana. Madalas ding sumasakit ang ulo niya. Para bang nakakarinig siya ng pagkabingaw. Hanggang sa isang umaga, bigla siyang napahawak sa muka. Nay! 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 Ano? Bakit? Anong nararamdaman mo? Ang dilim po. Hindi na ako makakita. Wala akong maaninag kahit anong liwanag, Nay. Diyos ko, huwag kang matakot, anak. Dadating ang Kuya Darius mo. Ipapagamot ka namin. Bakit ganito, Nay? Teka, sandali lang ho. Kayo ba? Ayos na ho ba kayo? Wag mo na akong alalahanin. Hindi pwede. Kayo ang dapat mapagamot. Ang tiyan nyo, maayos na ba yung tiyan nyo? Walang pagbabago, anak. Eto, patpat yan ha. Gawin mong pangkapa sa mga bagay-bagay. Aray ko, sumasakit na naman kasi ang tiyan ko. Lalo na kapag nakatayo ako ng matagal. Opo, sige po, Nay. Magpahinga na rin po kayo. Susubukan ko pa rin kumilos. Tutulong po ako sa inyo. Hindi ko hahayaan na patigilin ako ng pagkabulag na to. Hindi ko alam kung ano na bang nangyayari sa atin, anak. Pero alam kong may dahilan ng Diyos kaya natin to nararanasan. Oo, Nay. Alam ko rin ho. Tandaan niyo ba yung sinabi niyo sa akin noon? Hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin kayang lagpasan. Tama, Nay. Hindi niya tayo bibigyan ng problema.
Lakasan ho natin yung loob natin ha. Lalo na ho kayo hanggang sa makarating ho si kuya dito. Oo anak, huwag kang mag-alala. Kaya ko pa naman. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kanilang kalagayan. Hindi na umeepekto ang mga gamot. Hindi na rin makapagbigay ng maayos na paliwanag ang mga doktor. At sa bawat gabi, tahimik na nakatanaw naman si Loida mula sa bintana ng bahay nito. Hindi niya mapigilan ng mapangiti habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagbagsak ng kumare. Akala niya nanalo na siya. Ang hindi pa niya alam, ang tunay na kapalit ng ginawa niya, papalapit na rin sa kanya. Kinakabahan na ako sa'yo. Ano bang sinasabi mo ha? Daig mo pang CCTV eh. Lagi kang nakatanaw dyan kila Amor. Bakit mo ba kasi ako pinapakialaman? Ano naman sa'yo ha? Nawiwirduhan na kasi ako sa mga kinikilos mo. Huwag mo na lang akong pakialaman. Yun ang maganda mong gawin. Bahala ka na nga. Basta, wala kang ginagawang ikakadagdag ng problema natin. Ayos na ako ron. Ano bang tingin mo sa akin? Taong tigabigay lang ng problema? Ano yon? Namamagnet ko ang mga problema, ganon? Wala naman akong sinabing ganon. Ang akin lang, yung mga desisyong ginagawa mo, yon ang nagbibigay ng problema sa atin. Wala ka na talagang alam gawin kundi sisihin ako, ano? Hindi naman sa ganon. Ay, dyan ka na nga. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Sa susunod ha, huwag ka nang magsasalita kung puro negatibo lang din naman. Lumipas pa ang ilang araw. Halos hindi na makabangon sina Aling Amor at Eliana. Payat na ang kanilang mga katawan. Namumutla ang balat. Ang tiyan ni Aling Amor lalo pang lumalaki. Pakiramdam pa niya may kung anong laman yon na nagsisigalaw tuwing hating gabi at tuwing mag-aagaw dilim. Lahat ng pagsusuri ng mga doktor ay normal naman. Walang makitang dahilan, walang maipaliwanag. Isang gabi, biglang napasigaw si Aling Amor. Napabangon noon si Eliana kahit na hirap. Kinuha niya ang patpat para mangapa. Narinig niya ang sunod-sunod na pagsuka ng ina. Paglapit niya, hindi pagkain ang lumalabas, kundi mga patay na ipis, tipaklong at maliliit na uod na may kasamang maitim na likido. Nanginginig si Aling Amor noon nang hawakan siya ni Eliana. Anak, ano bang nangyayari sa atin? Bakit, Nay? Nagsuka lang naman kayo, hindi ba? Pero anak, may mga insekto ang sinuka ko. Po, paano naman nangyari yun? Hindi naman kayo kumakain ng insekto. Yun na nga rin ang ipinagtataka ko. Ang sakit pa ng tiyan ko. Gumilid ka anak. Nasusuka na naman ako. Sandali, Nay. Kukuha lang ako ng pamunas nyo. Ay, Diyos ko. Ang hirap naman kumilos nang walang nakikita. Dahan-dahan ka lang anak. Ang pangit ng lasa. Pagbalik ni Eliana, bigla siyang napaluhod. Para bang umiikot ang paligid niya. At sa kanyang ulo, parang nakakaramdam siya ng kakaiba. Makalipas ang ilang segundo, sunod-sunod din siyang nagsuka. Kasama ng maitim na likido, may malalaking bulate na gumagapang pa sa sahig. Nagsisigalaw ang mga yon. Hanggang sa nagsisisigaw na nga si Aling Amor para kuhanin ang atensyon ng mga kapitbahay nila. Tulong! Tulungan niyo kami! Diyos ko, ang anak ko! Tulong! Ano ba yan, Eliana? Mas grabe pa ang nilalabas mo! Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Nay, parang ang dami po nila sa tiyan ko. Sige lang anak, ilabas mo lang. Mawawala rin ang mga yan. Hindi ko nakikita pero kinikilabutan ho ako.
Alam ko, kaya nga humihingi ako ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! Pagdating ni Darius noon, nasa ospital na ang mag-ina. Makalipas ang 2 araw, hindi na napigilan ni Darius ang mapaluha. Halos hindi na niya makilala ang ina at kapatid. Wala nang lakas magsalita ang mga ito. Lumapit siya sa doktor, pero nanlumo siya dahil walang maipaliwanag ang mga eksperto. Hindi pwede. Hindi pwedeng walang dahilan ng lahat ng ito. Bakit ba to nangyayari sa kanila? Anak! Nay, wag muna kayong magsalita. Ako pong bahala sa inyo ni Eliana. Oo, sige. Tulungan mo ang kapatid mo, anak. Napakabata niya pa. Hindi ko kayo papabayaang dalawa. Walang mangyayari sa inyo, okay? Magtiwala kayo sa akin. Sige anak. Magpahinga na ho muna kayo. Ako nang mag-aasikaso sa lahat. Salamat ha. Salamat at pinili mong umuwi. Dahil wala namang ibang magpaasikaso sa inyo kundi ako lang. Kaya nakiusap na ako, namilit ako. Salamat talaga, anak. Kinabukasan, may isang matanda ang lumapit kay Darius sa ospital. Napatingin si Darius dito. Maayos naman ang matanda at mukha namang walang masamang balak. Pero ang ipinagtataka niya ang pagiging balisa nito at ang pagtingin-tingin sa paligid. Nanindig pa ang balahibo niya nang titigan siya dito bago nagsalita. Hindi sa ospital ang kailangan ng pamilya mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Dalhin mo sila sa albularyo. May gumawa ng masama sa kanila. Ano naman pong kinalaman ng albularyo? Siya ang makakatulong sa inyo. Paano naman ho? Kung gusto mo silang gumaling, dalhin mo sila ron. Matutulungan ka nila at mawawala ang mga nararamdaman nila. May kakilala po ba kayo na pwede naming puntahan? Susubok lang kami. Oo, sandali. At ituturo ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman masamang tao ang albularyong yon. Oo, sige ho. Maraming salamat. Bagamat hindi siya naniniwala ron, wala naman siyang ibang pagpipilian. Kinabukasan, dinala niya sina Aling Amor sa bahay ng isang kilalang albularyo. Pagkakita pa lang sa mag-ina, napapikit na ito. Maya-maya, tumitig ito ng matagal. Nilapitan sila at dinasalan. Sinimulan ng albularyo ang ritual. Sinindihan niya ang mga kamangyan. Nagdasal ng paulit-ulit at nagwisik ng banal na tubig. Lalong nanginig ang katawan ng dalawa hanggang sa bigla na lang mapaliyad si Aling Amor. May itim na likidong lumalabas sa pusod nito. Ang sakit! Ang tiyan ko! Tiis lang kayo, Nay. Gagaling kayo. Mawawala ang masakit. Parang lumiliit ang tiyan ko. Hindi ko mapaliwanag. Parang mainit. Oo nga po. Kaya magtiis lang kayo ha. Pasensya na. Ito na lang din kasi ang alam kong paraan. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito. Aray ko! Sige, Nay. Alam kong kakayanin nyo. Magtiwala lang ho tayo. Oo, anak. Kasunod nun, napahiyaw si Eliana. Parang may hinihila palabas sa katawan niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Humupa na ang lahat. Natahimik sila. Pero dahan-dahang dumilat si Aling Amor. Napahawak siya sa may tiyan. Wala na ang sakit na nararamdaman niya. Kaya hindi na niya napigilan ng mapaiyak. Darius! Anak ko! Kuya, nakikita na kita. Nakakakita na ako ulit, Nay. Salamat naman sa Diyos. Salamat din ho sa inyo.
Salamat ha. Ikaw ang naging daan sa paggaling namin. Salamat po. Salamat po at nakakakita na ulit ako dahil sa inyo. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Shh! Tahan na. Natatakot lang talaga ako, kuya. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko nung nabulag ako. Alam ko at hindi na mauulit yon. Pangako. Makalipas ang ilang araw, ganap nang nakabawi ang mag-ina. Hindi naman na nag-aksaya ng oras si Darius para sabihin ang balak niyang ilipat ng lugar ang ina at kapatid. Tumango lang sina Aling Amor at Eliana dahil maging sila ayaw na nilang manatili sa lugar na halos kumitil sa buhay nila. Kuya, maganda ba dun sa lilipatan namin? Oo, malapit lang yun kila ate mo. Nakakahiyaman anak ha, pero hindi na kami tatanggi. Okay lang, Nay. Naipaliwanag ko naman na ho lahat sa asawa ko. Salamat talaga sa iyo, anak. Napakaswerte ko sa iyo. Wala ho yun. Hindi na kayo babalik pa rito at wala nang mananakit sa inyo. Ayoko na rin dito, kuya. Natatakot ako, no? Mamaya, bumalik na naman sa amin ni nanay yung nangyari. Ayoko nang maulit yun. Ayoko nang mabulag ulit. Ang hirap-hirap kaya mabuhay nang walang nakikita. Huwag kang mag-alala. Wala nang gagawa nun sa inyo. Tama ang kuya mo, anak. Magpakatatag ka at maniwala na wala nang mangyayari. Sige po, Nay. Susubukan ko po at gagawin ko. Kinahapunan, 2 truck ang dumating. Isa-isang isinakay ang lahat ng gamit nila Aling Amor. Maraming kapitbahay ang nalungkot sa pag-alis nila. Dahil bukod sa mababaitang mga to, palakaibigan at maaasahan din ng mga kapitbahay. Samantala, unti-unti namang gumuho ang buhay ni Loida. Isa-isa niyang ibinenta ang lahat, mula sa sala set, sa TV, pati sa iba pa nilang mga gamit. Pero kahit anong ibenta niya, hindi pa rin sapat ang mga yon pambayad sa mga utang nila. Dahil bukod sa patong-patong, hindi na nila mabilang kung sino-sino ang pinagkakautangan nila. Halos hindi na nga siya makatulog dahil ron, dahil araw-araw may pumupunta sa kanila para maningil. Meron na nga ring mga nagbabanta. Ito na nga bang sinasabi ko? Ano? Magagalit ka na naman sa akin? Ginagawan ko naman ng paraan. Dapat lang. Dahil kasalanan mo naman ang lahat ng ito. Ikaw lang ang dapat sisihin. Dalawa tayong nakinabang sa lahat. Kaya dapat dalawa rin tayong mag-aayos ng problemang to. Pero ikaw lang naman ang may gusto ng lahat ng ito. Ako pa rin talagang sinisisi mo. Sino pa ba dapat ha? Isang gabi, nag-impake na si Rodelio. Napansin yon ni Loida. Pero hindi siya sinagot ng asawa. Ipinagpatuloy lang nito ang paglalagay ng mga damit sa bag. Hanggang sa lumapit na nga si Loida sa asawa niya. Ano bang ginagawa mo, ha, Rodelio? Nag-iimpake na ako. At saan ka naman pupunta? Aalis na ako rito. Ano? Anong aalis? Walang aalis. Hindi ko na kaya to. Matagal na kitang iniintindi. Paulit-ulit na rin kitang pinakikiusapan. Pero mas pinili mo pa ring mabuhay sa inggit. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Huwag mong tignan ang buhay ng iba. Pero anong ginawa mo? Lagi kang nakatingin sa kanila. Mas nakikita mo pa kung anong meron sila sa kung anong meron tayo. Huwag mo akong iiwan. Mag-asawa tayo. Dapat magtulungan tayong dalawa. Bitawan mo ko. Ngayon alam mo na ang salitang magtulungan. Samantalang noon,
Sarili mo lang ang iniisip mo. Kung ano lang ang makakapagpaligaya sa'yo. Kung ano ang maiyayabang mo. Hindi inggit ang sisira sa buhay ko. Kaya dapat na kitang iwan. Dahil ikaw lang naman ang taong punong-puno ng inggit sa katawan. Sandali lang! Rodelio! Bumalik ka rito, Rodelio! Tuluyan na siyang umalis. Lumipas ang mga buwan. Madalas nang makita si Loida sa may palengke. Magulo ang buhok. Madumi ang damit. Naglalakad at wala sa sarili. Minsan, bigla na lang siyang napapasigaw. Pero wala namang taong kausap. Iniiwasan na rin siya ng lahat. Isang gabi, napadaan siya sa dating bahay nila Aling Amor. Huminto siya sa tapat ng dating bahay. Wala na yung laman, pero bigla siyang nanginig. Pakiramdam niya may mga matang nakatingin sa kanya at sinisisi siya ng mga ito. Hindi! Wala akong ginawa! Hindi! Patawarin niyo ako! Nagkamali ako! Hindi! Tigilan niyo na ako! Wala akong ginagawa sa inyo! Tama na! Tumakbo siya pa uwi. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang isinara ang pinto. Pero kahit nakasarado na yon, pakiramdam niya may kasama pa rin siya sa loob. At doon na nga tuluyang nawala sa katinuan si Loida. Samantala, sina Aling Amor at Eliana, masaya nang namumuhay sa bagong lugar. May mga bagong kapitbahay, mga bagong kaibigan. Kinalimutan na rin nila ang nangyari sa kanila. May mga biyaya talaga na hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kapayapaang dala ng puso, yung pusong marunong makontento. Alam nyo, ang inggit ay bumubulag sa isip at nagtutulak sa tao para gumawa ng mga bagay na masama. Kaya sa halip na mainggit tayo sa tagumpay ng iba, magsikap dapat tayong pagandahin ang sarili nating buhay. Dahil ang tunay na kasiyahan, hindi naman nakukuha sa pagkuha ng mga ari-arian ng iba o sa pagpantay sa buhay sa level nila, kundi sa pagpapahalaga ng biyayang mayroon tayo. Iba-iba tayo ng biyaya. Meron sila na wala tayo at meron din naman tayo na wala sila. Kaya kahit anong meron tayo, dapat nating ipagpasalamat. Dahil lahat ng yon, biyaya. Hanggang dito na lang po. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento. Siya nga po pala, huwag niyo hong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Magre-reply po ako. Hindi ko po papalampasin ang mga comments nyo. Marami pong salamat. Kita-kits po. Thank you.